Diyos maray na aga, magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Pwede ba batiin mo yung katabi mo ng magandang umaga? Hallelujah. Maray tayako ka, sabihin mo maray tayako ka. Amen. Pati yung mga nasa likod, magandang umaga rin. Mga mama, gusto niyo po Panginoon na hindi? Ako. Gusto ko prangka, ako po. Thank you, Lord. Iyo malipot kaya digdi sa inutan, ano? So mga tigakaulay po ni Lord na magtugaw digdi sa inutan, ano na lang, magigdi ka muna, paano yung jacket. Tapos siya kami dyan sa inutan. Thank you, Holy Spirit. Pwede po ba magtangis mo na kita? Kuramanda sekia ramanda suko. Efyemananda suko toromo sikia. Hira bakara. Oh, Ramasikia. Lord, thank you for your word. Salamat po sa tataramang mo, Panginoon, sa umadala mo. You will speak, Holy Spirit, ika ang mataram. Holy Spirit, ika ang makos sa lambang sarap na makada mo. Ika po, Panginoon, ang nagkakapot kang sa kundila kasi nagkakapot kang sa indang talinga. Holy Spirit, we declare over the people on the live stream that the anointing overflow even online. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sugan tayo may palakpak si Lord. Hallelujah. Woo! Thank you, Lord. Minister again, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sino po nandito last Sunday? Thank you. Mahirap magtaas ng kamay. Baka magtanong eh. Ano yung nangyari? Isa-isa ito nakakatanda ka itong last Sunday. So, pahiling ng picture dito. Yung pinakitang picture. Pwede pabawas ko eh. Makusog ng puso. Tinapay. Nakita niyo yung tinapay? Plus natin ulit yung tinapay kung nandyan pa kapatid. I-share lang natin yung tinapay. Ano? Thank you, Jesus. Para makita ng mga kapatid natin na ngayon na makita yun. Uy! Panis. Naka-oro envelope pag tayo sa offering. Ano? May tinapay na may... Oh, Susie Rizal. Oh. Yan. So tinapay, tiglaan pa sa envelope, linagay pa sa envelope, tapos merong letter, merong laruan. Alam niyo po kung kanino binigay yan? Kay Teacher Dens. Tapos itong tinapay na ito ay binigay ng kanyang estudyante. Sabi pa sa kanya, Teacher Dens, pasensya na kung may kagat. Pero binigay ano. Nung nakita ko itong tinapay na to, talaga, ang unang inimpress sa akin ni Lord, hindi na yan normal na tinapay. Alam nyo, lahat tayo dito ayaw makatanggap ng ganyan. Kung tutuusin, na mag-exchange gift tayo tapos magregalo sa iyo ng tinapay na may kagat, anong mararamdaman mo? Diba, maiinis ka? Pero, bakit itong tinapay na to iba na yung naramdaman ni Teacher Dens? And iba rin yung naramdaman ko kung ako bibigyan ng ganyan tinapay. Parang, hindi ko kakainin yan. Iano ko yan, ilalaminate. It is because no longer it is valued according to the price but according to the heart. Yung nagbigay kasi ano, sabi ko nga kay Teacher Dens, hindi mo pa to alam pero yung nagbigay ng tinapay na yan, binigay lang naman. Tapos sabi niya, oo talaga, binigay lang yan sa feeding. Galing sa feeding, tapos binigay kay teacher. You know, it's the love that counts. And binabasa akin ni Lord yung verse, alam niyo si David, one time, homesick. Tapos sabi ni David, How I wish I could drink from the well. Eh yung well, nandun sa enemy territory. Eh yung tatlo niyang kawal kapatid, the great tree of the great Turkey, the great tree of the famous Turkey, loyal sa kanya. Naghigip po niyang sutulo, nagkuha ng tubig kapatid. Eh di naman alam ni David na kukuha ng tubig. Pagdating kay David, sabi niya, King David, ito na yung tubig galing dun sa well. Ano sabi ni David? Hindi ko na kayang inumin ang tubig na ito. Because this is no longer a normal water. This is now the blood of this man. Nag-iiba yung value, kahalagahan ng isang bagay dahil sa puso. And it is the same with us. Lahat po tayo ay walang maibibigay sa Diyos na hindi galing sa Kanya. But it's the thought, it's the heart that counts. Tuwang-tuwa si Teacher Dens na bigyan siya ng ganun. Si Lord tuwang-tuwa din kahit mabigyan mo ng, alam mo yun, Lord, kakarampot lang ito, Lord, pero talagang ito ang kayang ibigay sa iyo ngayon. Naiintindihan po natin? So may we all have the leading of the Holy Ghost para laging makapag-offer kay Lord. It's not only about money, it's about time. Time, strength, lahat na pwede natin ibigay sa Diyos. Amen po?
Thank you, Jesus. Ngayon din naman, napag-usapan natin yung kila Ananias and Sapphira, tapos yung mga Kristiyano noon, nagbebenta ng ari-arian, binibenta yung kanilang mga lupa para ibigay sa mga apostol, lumaganap yung salita ng Diyos. Tapos sabi ni Teacher Dens, di na nila inisip kung walang uuwian. Pero sa utak ko talaga, sumagot ako sa utak ko, hindi, may uuwian yun, madaming lupa. Lahat ng mga nagbigay ng lupa, lahat ng mga nagbigay ng pera, lahat ng mga nagbigay ng kung ano man sa kanilang buhay, binultiply yun ni Lord. Diba ano sabi ni Jesus? Sabi kasi ng mga disipulo, Jesus, paano kami? Iniwan na namin lahat. Iniwan namin yung lupain, iniwan namin yung bahay, iniwan namin yung mga magulang. Can you flash that on the, just catch the verses now. Iniwan namin yung mga magulang, mga kapatid. Paano kami, Lord? Sabi ni Jesus, verily, I say unto you, truly I say unto you, lahat ng mga iniwan nyo, for my sake and the gospel's sake, para sa sake ni Jesus and for the gospel's sake, He will give it to you 100 times more in this present age and on the coming age to come. So walang lugi dito. Amen po. Tayo po ay nasa pangatlong week ng pakikinig sa salita ng Diyos regarding church. Sabihin mo nga, ako ang church. Nag-i-engage ako sa church. Amen. Magsipagbukas po tayo sa 1 Peter chapter 4 verse 10. New King James Version. 1, 2, 3, go. As each one. Okay, wait lang. Ulit tayo. 1, 2, 3. Class. 1, 2, 3, go. As each one has received of Him, minister it to one another as good Grabe. So, first week we were talking about gifts, no? Ano daw yung gifts? May gifts of tongues, gifts of healing, gift of prophecy, gift of encouragement, gift of service. Lahat ng klase ng gift na pwedeng mapakinabangan sa church. Ngayon, ang sabi dito, sabi ni Pedro, lahat tayo ay mag-steward unto one another the gifts that we have received. May receive akong gift. I receive a gift of teaching, gift of preaching. I am stewarding it to you. Binibigay sa inyo para mapakinabangan ng lahat. Why do we have a worship leader? Because he has a gift. She has a gift para madala yung congregation sa worship. So lahat tayo nag-minister. Amen? Kaya kapag may nag-worship lead, nagpapaminister ako. Kung saan niyang gusto pupunta ako doon. Why? The gift was bestowed upon her. The gift was bestowed upon him. Pag may nagpipreach, kung ano ang sinasabi niya, tatanggapin ko yun. Kasi the gift was bestowed upon him or her. Amen po? So lahat tayo dito, kung alam mo yung gift na ibinigay sa iyo ni Lord, tingnan mo yung katabi mo. Yan. Tingnan mo kapatid. Yan. Sabihin mo nga, brother, sister. Pag-agombe, talaga. Pag-agombe, kasi mali mo, brinader sana si Agong mag-iwal palago dahil kay preacher. Sister, ikaw pala ang recipient. Kang gift ko. Yan. So, kapag gift mo, halimbawa, may gift of service ka, yung katabi mo, recipient yan. May gift of service ka, may gift of motherly love ka, yung katabi mo, makakatanggap ng motherly love. Amen? Hindi yung, kaya importante yung fellowship. Pag mag-isa ka, tapos may gift ka, malalapa lang-an. Ako may gift of ako may gift ng pag-intindi. Sinong iintindihin mo? Sarili mo? Malalaman mo na may gift ka mag-intindi ng mga mahirap intindihin kapag kasama mo yung mga mahirap intindihin. At hindi yung boses mo katulad ng kung hindi lang dahil sa Diyos. Naku talaga, buti na lang dahil sa Diyos naiintindi kita. Huwag ganun. Walang gift doon. Pilit yun. Pag meron kang gift of service, alam mo yun, may act of service ka, ibigay mo sa lahat. Ibigay mo sa lahat ng mga brothers and sisters na nangangailangan. Amen? Kailangan ng fellowship. Pag may gift of service ka, sino isi-serve mo? Sarili mo? Parang, I thank you ha. Diba? Ito ang kagandahan ng church. Ulit, brother, sister, recipient ka ng gift ko. Pag-pray mo ako. Pag-pray mo na lumabas yung gift. Understand, people of God, understand, hindi natin sinabi na, uy, asan na yung gift mo? Uy, asan na?
Hindi tayo magkahanapan kung sabi ko, ano na? Hindi po tayo magkahanapan, magbibigayan tayo. Amen. Sabihin mo, hindi kita hahanapan. Brother in Christ. Ganyan ba yung brother in Christ? Huwag ganun. Tayo yung dapat magbibigay. Amen. And there's one thing that I have learned. Sabi dito, of the manifold grace of God. This gift has graces. Ibig sabihin, hindi mo kayang gawin ang isang bagay na walang grace ni Lord. In the stewardship sa kingdom ni Lord. So hindi pwede dito yung ganyan talaga ako. Ano talaga ako eh? Mapagbigay talaga ako. Hindi po. This grace that we have received, lahat po tayo ay may grace na rin-receive. The first time that we accepted Jesus. Yung iba sa atin, iba yung unang gift na na-receive. Kaya ako sinasabing iba yung unang gift kasi lahat tayo pwede mag-desire ng gift. Pero iba-iba yung unang binigay. Yung binigay sa akin, iba sa'yo. So huwag ka magko-compare. Or gusto mo, mag-desire ka. Amen? Now, yung grace po ay nag-shrink or nag-grow. Sa ibang translation, it says that you may grow in the grace of God. So ang grace ay nag-shrink or nag-grow. Paano pa nag-shrink? Di mo ginagamit eh. May grace ka pala to teach children. Hindi mo mang ginagamit. Bakit? Makukulit eh. Yun nga kaya may grace ka eh. Pero kapag lagi mong ginagamit, dun nag-grow and nag-grow. Sabihin mo nga, gusto ko mag-grow yung grace na yan. Now it multiplies. May multiplication of that grace. Alam niyo po mga kapatid, pakatandaan natin palagi na ang lahat ng binibigay sa atin ng Diyos ay gusto niyang magamit for the kingdom of God. You don't need to go full-time para magamit yung grace ni Lord. Maybe you have the grace of evangelist, and then you go to work, tapos biglang siniran mo siya, grabe talaga. Iba yung nangyayari sa mga tao po nag-share ka. And these gifts are not only preaching, worship, leading, pagtugtog. We often overlook yung mga gifts, mga services na tago. Pero ihahayag ko yun ngayon. Kanina, hinayag ko na, pero I'll give you one example. You know si Ate Lenny? Lenny Rodriguez. Si Ate Lenny Rodriguez, alam niyo po, may gift yan ng service. Grabe ang pasalamat ko dyan. Yan ang nagluluto every lunch. Almost every lunch. Pasalamat sa Diyos kasi paglabas namin dito may pagkain. One time, wala dito si Mama Lenny. Hindi ako nakapamugto. Hindi ako galit. Pero dahil wala si Ate Lenny, nawala yung may grace na yung thoughtfulness. Talaga, seryoso po ako dito. Nung wala si Ate Lenny, hindi ako nakapamugto. Salamat Ate Lenny at you have that grace. The type of grace that she cooks, happy siya doon. And alam niyo po, minsan yung pinagluluto niya, pera niya na. Walang nakakaalam nun sa iba, hindi niya pinagsasabi. Araw mo, kwarta ko Mayo ka She just do it. There was one time, ito, this year lang, hindi ito alam ng lahat. Alam niyo po ba? Hindi nga. Ito nangyari. May isang Sunday, walang pera ang kabad. Walang pagkain ang workers. Nag-solicit kami, wala. Okay lang yun. So ang plano ganito, lahat ng workers magbaon. Para at least magkahirilingan man lamang kita. Pero nang narinig yun ni Ate Lenny, hindi siya pumayag. Sabi niya, Lord, dahil man angay, hindi naman tama. Lord, dahil yung mga anak mo ay parang magbabaon-baon kasi wala ng pera. Yan, Lord, gusto ko magbigay. Eh wala din siyang pera. Pero may desire. Alam niyo po nangyari, may nagpamasahe sa kanya. Massage. Ang binayad sa kanya ay doble. Nagbigay sa kanya ng 1,000. So yung 500 na dinidesire niya, kasi sabi niya, 500, enough na yun para makakain lahat. Yung 500, pinambili niya ng pang-ulam, pambigas. Yung 500 sa kanya. Hindi ka pwedeng pabayaan ng Diyos. Look at this kind of service. Kahit na hindi rin na-recognize. Ngayon lang nyo ito narinig. Hindi siya na-recognize, but she keeps doing it anyway. That's a type of service that you steward to one another. Samson Molina. Samson is the type of guy, he will work without being told. Dahil nagpapaaram sa ko. Aram niya man din, hindi ako mauuyit pag siya nagpaaram. Kapag ka may pangit man dyan, pareho kami mamumundo. Baka may hinibo siya tapos nasa la. Pag sabi niya, one time, nag-abot ako. Pag-abot ko sabi niya, Kuya Jay, surilo mo na pasa. Pagbukas ko kang pintuan, ang linis.
Ang linis ng kwarto, kapatid. Hindi niya sa akin chinatin. Nagkita na kami dyan, hindi niya pa sinabi na, Kuya Jack, naglinis ako. Alam niyo, pagtingin ko ng ganun, sabi ko, Lord, gusto ko man arap ka na ano hindi. Gusto ko man arap ka na gift. I've been wanting to. Pwede kong sabihin na busy ako, pero hindi. Kailangan talaga ng grace, Lord. Kailangan ng grace paano linisin. Alam niyo, gusto ko rin maglinis talaga na. Kaya lang, yun nga, hindi ka busy, boy. Hindi ka busy, walang busy-busy dito. Talagang may kailangan mag-grow. Ngayon, tinitingnan ko yung mga boxes. Saan ko nilalagay itong mga boxes na to? Pero si Sam, di ko alam saan niya linagay yung box. Wala din nawala. Promise! Wala din nawala. Dahil dun sa anointing na yon, yung mga nasumunod na araw, lagi na ako nagwawalis. Mga 4 days. Kaya sabi ko kay Sam, nag-chat ko to kasi Sam, Kuya Sam, salamat sa ginibo ko. Sabi niya, Kuya Jake, nagigibo ko pa para kay Lord. Ginagawa ko para kay Lord. So, salamat Kuya Sam, pray for me. I want that too. So, tapos nagsabi ko siya, maugmahon na siya katigibo niya. Oh, praise God. Sabi ko, Kuya Sam, pray for me again. Nag-last lang 4 days. Pagtingin ko ngayon, parang ang dami na naman dito. Ano? Hallelujah. This is the type of service. Ito pa, one time magdadrum ako, tapos parang ang ganda na nung drum. Nilinis niya pala, walang pasabi kapatid. You see, this service are the same with preaching. Maybe even bearable pa yun, even has much bearing pa yun. Mas malaki pa yung bearing nun sa kingdom of God kaysa sa pag-preach. We have to know stewardship. Amen, sabihin mo nga, ako, good steward. Mama Lay. Ano si Mama Lay? He has a motherly love na nung una kami magkita, mama ko na siya. Alam niyo, hindi pa kami close nun. Biglang pumunta sa bahay, ang bilis. Sino to? Si Mama Leia? Pumasok sa kusina, akala niya sa kanya yung bahay. Mama Lay! Wala si Mama, anong gagawin mo? Saya, magluluto ako. Pumunta ka dito para magluto. Wala kaming lutuin, okay lang, mapako ako, nagpako. The first time that I have tasted ukoy na pako. Ito po, honestly speaking, alam ko pag nandiyan si Mama Lay, hindi ako magugutom. Hindi naman ako magugutumin, pero alam niyo po, pagka na-feel ko na talagang gutom ako from ministry, dadaan lang ako sa bahay nila. Kahit walang pagkain dyan, magkakaroon ng pagkain. That's a type of gift. Kaya pala si Mama ang una mong hanap. Kaya, Mama Lay, yung si Mama Lay, nagpanaga, hindi kumagi dyan. These gifts, kapatid, we steward it to one another. Sabi mo, brother, sister, recipient ka ng gift ko. Look at these services. Look at these services. Grabe itong services na to. DJ, si DJ din. Nagpa-Manila ako. Doon nag-inoperahan si Papa. Si Kevin, yung kapatid ko ngayon, pumunta dyan kasi kukuha ng SD card. Sabi niya, ano nang kwarto mo ni Mati yun? Kristyano ako doon ah. Naghanda na sa akong pasensya kasi alam, magkalabanan po ba ito? Papa, kung baba na lang. Pag uwi ko kapatid, ang linis. Nagtatanong ako, sino ba naglinis dito? Si DJ. Wala din nagpaalam, walang sinabi. So hindi na tayo gagawa na, ano ko, nagsama na ako ah. Naghugas mo ako ah. Ako inano mo. Services kapatid. And you know, when you keep using it, the grace grows and grows. My gift of teaching ka, gamitin at gamitin mo, it will grow. The first time that I teach, the first time that I preach, it was so different the way that I preach now. Ngunit nahiling ko talaga ang pag-grow kang grace. The first time that you lead, the first time that you worship lead, the first time na may pinag-ibo sa iyo si Lord, it will be different when it grows. Amen? Hebrews chapter 6, verse 10, New King James Version. Brother, sister, hayaan mo. Lalago ang gift ko. Huwag mong itago ah. Yan. Ito na. 1, 2, 3, go. For God. Which you have shown that you have ministered to the saints. God is not unjust. Nakikita niya po yung mga ginagawa natin. Lagi at lagi hindi ka pababayaan ng Diyos. I'll give you one testimony mga kapatid. Ito yung sinishare kanina ni Mama Ellen. Alam niyo po, isang araw may lumapit sa akin magbabayad ng utang. Yung utang niya, 1 year. Mahigit. Mahigit kumulang pala.
Di niya na ako rin ni-replyan. Wala nang paramdam. So, kahit anong gawin ko, chinat ko na yung kapatid niya, wala pa din. Pero one day, bigla siyang nagpadala. 5K yung utang niya, binayad niya 7K. It was not that big of a deal for me. Tinago ko lang siya kasi kailangan yun ng family ko. Alam niyo po yung sitwasyon ng family ko ngayon, di ba? Walang trabaho si Papa, kaka-opera pa lang sa kanya. So, tinago ko lang. Tamang-tama sa family ko. Kinagabihan nun, may nakita akong link na merong binibenta na mixer. Pagtingin ko ng mixer dun sa link, ito ang kailangan. Alam niyo po, I have been praying for a mixer. Kasi ang tagal na natin ginagamit yung mixer. Lumang-luma na talaga yun. May mga channel na di gumagana. Plus, we need to upgrade the audio para sa ating live. Kaso yung mixer, 14K. Pagtingin ko nun, binibenta niya 5K kapatid. Maayong isip-isip. Nag-chat ako duman sa lalaki kasi yun nga, ang tagal mo nang dinidesire, pinipray for the kingdom of God. So, nawara, so wiso ko. Binakal ko, okay po, sa kuya na yan. Long story short, pumunta kami ng Ocampo, kami dalawa ni Khalid. Pagdating ko doon, nakita ko siyang ganyan, no? Nagkurutob-kutob, sudagahan ko, alam niyo yung, kay tagal kitang hinanap. Andito ka lang pala, tapos pakahilin ko sa iya naman kayang pagkabox niya. Sabi ko, hallelujah, Lord. Bukas may mixer na kami, tapos linapitan ko siyang ganun, tapos ginyan-yan ko, napakasmooth pa. Thank you talaga, Lord, salamat. Sunday yun, pagbalik namin dito, dinagay na dyan. Uwi ako. Pag uwi ko, reality hit me na kailangan pala ng pera ng pamilya ko. Nawala yun sa wiso ko eh. Bilang, kailangan pala namin ng pera. Yung kapatid ko nagsabi may graduation ball sila. Nakarinig siya ng pangit. Naiintindihan namin yun. Kasi nga walang pera sa ngayon para sa graduation ball na yan. So, tigilin ko lang siya. Kailangan ng allowance para sa ano, sa pamilya. Pero sabi ko, Lord, salamat kasi hindi ko naisip. Kasi kung naisip ko, iiral yung pagkakuripot ko. Iiral yung pagkapasiguro ko. Hindi yan mabibili. Bahala sila sa buhay nila. Magkakapatid kami, Lord. Darating na lang yung mixer na yan. Hindi ko sana mabibili. Ito ang ginawa ni Lord. Day after that, binalik ni Lord yung 5K. Grabe talaga. Mismong 5K, sabi, brother, I was praying. Sabi niya, I was praying. Ibibigay yung 5K. Wow, Lord. Binalik yung 5K sa akin. And then I said, Lord, I see you. I see you, Lord. I care about your ministry. I care about the kingdom of yours. Pero ikaw ang care mo, ako talaga, tsaka yung pamilya ko. Hindi mo ako pababayaan, Lord. Kaya nangyari, sabi ko, sige Lord, itabi ko yung 2K. 2K is enough for 1 week of our family. Para sa food allowance, allowance ng dalawa kong kapatid, tapos allowance ng lolo-lola ko. Yung 3K, sabi ko, sige Lord, baka kalong nanay nila, bumili ng yung ilaw, 4 na tripod, tapos yung telescopic lens na 2. Pagkatapos naman ng day after that, grabe talaga si Lord. Nagkaroon po ako ng bonus. Akala ko ganito lang yung matatanggap ko. Ganito yung natanggap ko. Lord, I see you. I care about your kingdom. I care about your ministry. But you care more about me and my family. Hindi mo ako papabayaan, Lord. Sabi ko, sige Lord. We've been praying, yung mga lalaki, nagpipray kami ng isa pang iPhone para sa streaming. Sabi ko, sige Lord, baka nung tanay ini, bumili ako ng isa pang iPhone para sa streaming. Ito na naman. Hindi na naman pumayag si Lord. Ang ginawa ni Lord, doon ko na-realize this had been a month of bulk orders for me. Na-realize ko, ngayong month na to, 16 orders ng tote bag, 50 orders ng mugs, 28 orders ng t-shirt, may nakaline up pa na t-shirt, plus itong recent, 200 orders ng payong at 50 orders ng tumbler. Mahuhuruin na talaga kapatid. What kind of grace is this? Hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi hahayaan ng Diyos na mas nagbibigay ka kaysa sa pagbibigay niya. Week after that, days after that, lumabas yung balita. 2 sa kapatid ko nakuha sa scholarship. Check pa. Yung check na yun, yung mismong teacher yung lumapit sa mama ko para sabihin na, ewan ko kung exaggeration niya, pero 2 lang sa campus na yun yung nabigyan ng check. God takes care of the things that we leave.
Pag iniwan mo para sa Diyos, He takes care of it. I remember leaving my family, leaving my home. Ano sabi ni Lord? I'll give you 100 times more than everything that you have left in this present age and the age to come. Yung sabi ko, Lord, I see you, I care more about your ministry, I care about your kingdom, but you care more about me and my family. Nung Sabado, pagpunta namin ng nahiya ako eh. Kasama ko si Mark, sinama ko si Mark. Sabi ko, brother mo, pakihawak nga ng bag ko. Nakita niya yung bag ko, putol. Tagal ng putol itong bag ko na to. Hallelujah. Hindi ko papakita, hindi ako nagpapahirak. Pero napansin ko lang, wala pala akong bag. Hallelujah. If we care more about the ministry of God, if we care more about the kingdom of God, won't He care more about you? Won't He care more about you? Grabe kapatid, hindi ka lulugiin ng Diyos. Ang sabi niya, God is not unjust. He will give you more than what you have given. Time, money, strength, lahat yan kapatid. But here's one thing, alam niyo po, maraming nagtatanim walang ani. Alam niyo kung bakit? Minsan nagbigay ka. Nagbigay ka, tapos pagbigay mo, sabi mo nagbibigay ako kasi giver naman talaga ako eh. Likas sa akin yun. Nag-act of service ka. Server naman talaga ako. Nagsiserve talaga ako. So dahil ganun, iniisip mo, natural lang yun sa'yo. Kapatid, ang natural is flesh. The Bible says, flesh counts for nothing, but only the Spirit gives life. So kapag ginagawa natin yun dahil natural sa atin, walang kuha dyan. Wala dyan maibibigay si Lord. You are not planting in the field of the Spirit. Kailangan gawin natin, ang sabi dyan, do it for God. Gawin mo para sa Diyos. Ba't mo ginagawa to? Kasi para sa Diyos. Ba't ka nag-serve? Kasi para sa Diyos. Hindi dahil magaling ka mag-serve, mabait ka. No, gawin mo para sa Diyos. Brother, sabi mo brother, sister, gusto ko mag-serve para kay Lord. Amen. And the grace will multiply. The grace will multiply. Up until such time na talagang mawiwindang ka na kapatid. Grabe ka man talaga, Lord. You will just be thanking God more of the grace that you see. Eto pa po. Minsan, ang mahirap sa atin, malaman, paano magsisimula. I mean, paano ka ba talaga magsisimula na, halimbawa, sino sa inyo yung may mga desire dito na magamit ni Lord? Yan. May desire tayo magamit ni Lord, no? Bawa, tulad ko nun, Lord, gusto ko talaga maging highest tither ng church. So sabi ko, pag yumaman ako, Lord, di ba kayo din? Pag yumaman ako, Lord, susuportahan ko yung church. Lord, pagka magsiserve kay Lord, Lord, pag nakagraduate ako, magsiserve ako sa iyo. Lord, pag nagkaanak ako, magsiserve ako sa iyo. Lord, pag lumaki yung anak ko, magsiserve ako sa iyo. Pag lumaki yung apo ko, magsiserve ako sa iyo. Pero kailan tayo magsisimula? There's one preaching here, way back, na talagang kinausap ako ng Lord. Ang sabi ng preacher, do not expect to give 1,000 if you cannot give 50. Huwag ka mag-expect na makapagbigay ng 1,000 kung hindi mo kaya magbigay ng 50 pesos ngayon. Don't expect that one day you will just give a lot. You have to start small. Magsisimula ka sa maliit. Don't expect that one day you are serving God with all you've got. Magsimula ka sa, Lord, kamay ko lang muna mag-serve ngayon. I'm speaking idioms here. Hindi po to literal na yung kamay lang ang nagsisimba. There's a part of you that you want to offer in service to God. Magsimula ka po doon. So nung narinig ko yun, oo nga pala Lord, kasi nag-aantay ako ng malaking pera para ibigay sa church. Hindi, sabi ni Lord, kung ano meron ka ibigay mo. Narinig ko yun, Lord, hindi ako makakapagbigay ng 1,000 kung hindi ako makapagbigay ng 50. Umuwi pa ako ng Samoa. Nakita ko si Pastores. Ito yung nagpakilala sa akin kay Jesus, di ko man lang nalibre. Dito ko nasisimulan. Hindi ako makakapagbigay ng 1,000 kung hindi ako nagbigay ng 50. Eh sabi ko, lilibrihin ko siya. Pag sabing lilibrihin ko siya, sabi ko sa kanya, Pastores, ililibre kita. Gusto ko kasi ng lasang karinderya. Sa karinderya na lang. Hindi niya alam, nagtitipid talaga ako eh. May Jollibee na nun, pero sinabi ko na lang na gusto ko yung lasa ng karinderya. Thankful naman siya, syempre. So pumunta kami ng karinderya. Pumunta kami sa Amor. O pre-advertisement ka Amor, maborn again in the mighty name of Jesus. Punta kami ng Amor. Pagpunta namin ng Amor. Sabi ko, pastor, ay hindi pa siya pastor nun eh.
Anong gusto mong i-order? Nagtanong pa talaga no? Tapos sabi, di ko alam kung ano yung sagot niya, basta ang kinalabasan, sige, pareho na lang tayo spaghetti. Ako din yung nag-decide. Dalawang spaghetti po, kumain kami. Pagkain namin yung spaghetti, magbabayad na, magkano po? 100. 100?! Nag-Jollibee na lang sana kami, ganun yung utak ko. Kasi nga kuripot Kuripot, pasiguro sa sadire. 100. Hindi na ako kakain dito, ganun. Pero simula nun, doon na ako talaga in-stretch out ni Lord na magbigay pa konti-konti. There were times na my brother, my sister, papatulungan ni Lord without even him or her knowing. Doon ko na nakita na, i-stretch out na ako ni Lord. Nagkaroon ulit ng pagkakataon. Lilibre ko ulit si Pastor Rex, mga ilang taon na nakalipas. Tagali kami compound. Sabi ko, I want her to feel better that time. May pinagdadaanan siya ng mga time na yon. Tapos, sabi ko, mag-merienda tayo. Pero naisip kong merienda, kung dati, hirap pa ako sa 100, pwede ka nang magparami ng kain. Pero doon tayo sa terminal. Kahit anong bilhin mo, bumili ka doon ng hotdog, ng eat all you can. Kuripo talaga ako, kapatid. Nako. So sabi ko, merienda tayo, nakamotor na kami. Sige kuya, sa Happy Plate. Hindi ka happy. Ako Sa Happy Plate? Hindi niya to alam, pero si mama, nung chinat ko ng gabi na yun, tinanong niya kasi, bakit kayo biglang lumabas? Sabi ko, actually mama, matuhog sa nakuta kami. Kaso sabi niya, Happy Plate. Pagpunta namin ng Happy Plate, sige, ini-stretch out. Eto pa, kapag ka ikaw ay nagbibigay, it's actually giving you space para makapagpanampalataya. Tulad nun, ang maibibigay ko lang sana ay parang pang-terminal, nag-Happy Plate. So kailangan ko manampalataya ngayong kapatid, tara na sa Happy Plate. Dapat maging happy ako pagbaba ko dito. So ganun po, when we keep using this gift, it grows and grows and grows. Amen? Sabihin mo ka, gusto kong mag-grow yung gift na binigay sa akin ni Lord. You cannot give 1,000 when you cannot give 50. Huwag ka mag-expect na magbigay ka ng oras para sa panalangin like, mag-pray and fast ako. Someday, I will pray and fast, Lord. Not for 2 days, but for 40 days. Don't expect that you can pray and fast for 40 days, di ka man makapag-pray ng 15 minutes. Don't expect that you can lead 1,000 people unto God. You cannot lead one. You gotta start small, kapatid. Amen? Don't expect to be faithful in your $1 million worth of business if you cannot be faithful on your small business today, sa sari-sari store mo. You gotta be faithful in the small things and start in small. Habang nagpapalago, wala sa kingdom ni Lord na biglang nahuhulog. Hindi magic si Lord na parang, one time na lang magkaroon ako ng business na malaki, tapos may support ko na si Lord. Pag nangyari yon, babay ka. Promise. Yung wala ka man, hindi ka man nag-practice dun sa maliliit, tapos binigyan ka ni Lord ng malaki, aalis ka talaga. Wala yung pasasalamat sa Diyos. Pero kung makita mo yung progress, kapatid, sabi mo nga, brother, sister, start small. You gotta start small. Mag-start ka. Ano sabi ng Biblia? God delights. Do not despise small beginnings. Sabi mo, do not despise small beginnings. Ano ba yung kaya mong offer ngayon kay Lord? Start there. Start with the small things. Alam niyo ba, nagsimula ang simbahan na ito sa ilalim ng puno. And look where we are right now. Ako po may habit ako na mag-compare and contrast ng noon at ngayon. Bakit ko naginawa? Dati hindi ko yung ginagawa. Ginawa ko na yan kasi ingrata nga ako. Parang wala akong, ano ba ingrato sa wala akong pasasalamat sa Diyos. Kaya ginawa ko ng habit na mag-compare. Buhay ko noon, buhay ko ngayon. Para, salamat. Nagawa niyo na po ba yung lahing pinagpala? Scroll down hanggang sa pinaka-dulo. Ako, nagagawa ko yan from time to time. Ginawa ko scroll down ko yung pinaka-dulo. Yung pinakadulong video niyan, makikita nyo, yung cellphone na ginagamit, nag-aamin. Nagtatanghong ano. Dahil tinatamaan ng aircon. Wow, yes, amen. Yung sound, basag. Yung ilaw, purak. But look where we are right now. Mag-start ka ng small. When I started that online ministry, I didn't have resources. And I will always say this sa mga disciple ko, you will feel cringy at the moment.
Makikringe ka talaga. Parang, tama ba itong ginagawa ko? Parang hindi man kay Lord. But, start small. You have to start small. Ang sabi ng book of Haggai, all people say this is not the right time. Can we flash that verse, please? Maraming mga tao nagsasabi this is not the right time. Magbibuild sila ng temple. Anong sabi ng mga tao? This is not yet the right time. Alam niyo po, kahit hanggang ngayon may nagsasabing this is not the right time. Pag sinabi, mag-serve na ako kay Lord, not the right time, iho. Iha, it is not the right time. Sayang ka pa. Mag-serve ka na lang pag matanda ka na. So, ang tanong nga, gano'ng katanda? Kapag ka may trabaho ka na, mag-serve ka kay Lord, it's not the right time. Magpipik ka pa sa career mo. Hanggang sa nag-pick sa baba. Nagkaanak ka na. Gusto mo mag-serve kay Lord, it's not the right time. Kita mo yung anak mo, ang liliit. Palakihin mo muna. O, ikaw naman, okay. Nung lumaki na, it's not the right time. Kita mo yung anak mo, nag-aaral, college na, malalaki na. Pa nag-graduate. Okay, mag-graduate na lang, Lord. Mag-serve na ako kay Lord, graduate na yung anak mo. It's not the right time. Ngayon naman mag-relax ka. Sabi mag-relax ka kasi noon nagpakapagod ka. Ngayon may trabaho na anak mo, mag-relax ka. Kapatid, everybody will always say it's not the right time. When is the right time? Now. When you start acting on it. Kapag konti lang ang meron ka ngayon, ibigay mo kay Lord. Lord, 15 minutes lang ang kaya kong ipag-pray. That is the right time to start. Lord, busy ako, Lord. With all your busyness, with all your work, Lord, kaya ibibigay ko po yung isang araw sa prayer meeting. Why? Because prayer is service. Prayer is actually service. There is also an anointing in prayer. Mahirap mag-stay sa prayer. Natutulungan na lang pagsama-sama. So Lord, busy ako Lord. Hindi man ako makapag-pray ng araw-araw katulad ng ginagawa nila. Pero Lord, gusto ko mag-start. I want to start with 15 minutes. I want to start with one prayer meeting. God delights in that. Amen? Huwag niyong hahayaan na may magsabi sa inyo na it's not the right time. Walang wrong time. Pag may anak ka, mag-serve ka na may anak. Pag may trabaho ka, mag-serve ka na may trabaho. Amen? Nung time na rin-rebuild ng temple, yan ang sinabi. Sinasabi not the right time. Alam mo pinagawa ni Zerubbabel? Humawa kayo ng pandigma sa kabila at sa kabila ay pang-build. Kasi mayroong mga kalaban. May mga kalaban na gusto sa kanilang sumako para lang ma-stop yung pag-build. Ano sabi niya? Pagsamahin mo, pagsabayin mo. Meron kang anak, pero gusto mo mag-serve kay Lord, pagsabayin mo. Meron kang asawa, meron kang trabaho, meron kang inaalagaan, pagsabayin mo kapatid. Today is the right time. Lord, mahirap pagsabayin. Kung kaya mo lang pagsabayin ay 15 minutes, okay na yan. Just start. We just have to start. Even small, start small. Nung panahon na nagbibuild sila, pumasok sila sa Sanballat, pinagdi-distract sila. Alam mo, ang dami talagang distraction kapatid. Tanda ako na naman. Nung nagsabi ako, full-time ako kay Lord, grabe. Lahat halos nagsasabi, it is not the right time. Ang nakakatawa pa dito, yung kinagkwento ko sa inyo na teacher, hanggang ngayon, di pa pala nakaka-move on. Hindi ako galit sa kanya, ha? I actually love her. Pero yung kapatid ko umuwi, one day, sabi niya, galit na galit sa'yo si ma'am. Hanggang ngayon, last week lang yun. Hanggang ngayon. Galit pa rin daw. One time nakita niya ako nakamotor. Hi ma'am. Tingin niya talaga dun sa paa ko eh. Tatuaan ng hindiri ko. One time nag-deliver ako dyan sa Katoliko, nag-deliver ako ng relo. Yung bibili, nasa loob, nagsisimba. Ay di, siguro di nagsisimba kasi bumili nga eh. So pagdating ko doon, nagsirip akong arugaya. Sinilip ko, asan siya? Nakita ko ngayon si ma'am, yung ma'am namin sa Magdata sa Values Education. Hi Jericho, how are you? Yeah, I'm doing great, ma'am. Where are you working now? Sabi ko, full time po ako sa church ako nakatira ngayon. Sabi, oh great, you call secretary now. Akala niya dun sa church na yun ako nag-serve. Kaya pinatawag niya si secretary, sabi ko, di ko po kilala si secretary, hindi man dito sa church na to. Tapos sabi niya, saan church? Sabi ko, sa lahing pinagbala ko. You're born again? Sabi ko, opo. Sabi niya, shh! Kanon! Hallelujah! People will always say it's not the right time. But when is the right time? Now. Balik po tayo sa Sekaraya. Anong sabi ng salita ng Diyos? Do not despise small beginnings.
For the Lord delights when the work is started. Si Lord ay hindi unang nasisiyahan kapag ka nakita na tapos na ang job. Una siyang nasisiyahan pag nakita nag-i-start yung gawain. And no matter the look of that start, na kahit pangit yan, siyempre we all have to start somewhere, somehow, kahit pangit yan, you just have to start there. Your first preaching may be nakakahiya. Your first worship leading may be nakakahiya. Your first pag-aalaga may be a failure. Yung una mong business bagsak. Lahat ng mga unang try pangit. But the Lord is delighted because the work has started. Tandang-tanda ako pa nung nag-i-start ako mag-worship lead. Dito okay lang kasi magkakapamilya tayo. Pumunta sa ibang church. Pinag-worship lead ako ni Lord. Doon talaga lahat ng pawis. Naghiri ng talaga gabos. Kasi iba yung tutugtog dun nagbuboses talaga parang ang hirap naman hanapin ng kimo. Paiba-iba na lang. Dahil na nagluluwas ang boses ko doon mga kapatid. But those times, nag-start ka na parang pangit. But then, you continued. And dahil dun sa mga pangyayari na yun na nakikita mong pangit, it is actually a room for grace. Why? Nakikita mo mahina ka. So I keep coming back to God. Lord, basta Lord, ang aram ko, pagka nag-worship, ikaw yung dapat inuuna. So sa worship, sige, umaga, gabi, nandun kami sa Goa noon, mag-worship, halangkaw ng busis ko. Ay, bang halangkaw? Makusugon. Iba ang kusog sa halangkaw. Basta okay na ako sa makusog. Basta maadang ni Lord sa puso ko. Hanggang sa the Lord has improved the grace, enlarged the grace. Until such time that one prayer, nagpipray ako, then I suddenly declared, when I start worshiping, I'll have this gift na kahit anong atmosphere dyan sa kwarto na yan, when I start ministering, everything will change. No matter what happened before or what will happen after. Nagkaroon na ako ng lakas ng loob na mag-declare ng ganun because I felt the grace enlarging. In fact, to the point na sinabi ko, na in prayer, this was in prayer, na kapag kahirap ang worship, anywhere else, pag hirap ang worship, the moment that I stand and let go of my voice, that worship will change. Mayabang kong tingnan, pero hindi kayabangan dahil dinideclare sa paanan ng Diyos at hindi sa mga tao. Ngayon ko na lang po ito kinukwento. One time, I went to a far away land, far away church. Grabe, katabi ko yung senior pastor, kapatid. Gusto ko magbuelo talaga. Kasi, worship to Gusto kong itaas ang aking kamay. Yung pagtaas ng kamay, minsan isa lang dito. Walang nagsasabay. Talagang isa dito, minsan isa din dito. Tapos, mainhin. Nagtatangs muna ako. Gusto ko mag-worship, nagiging ako para mag-worship. Hanggang lumabas na talaga yung worship. Kusog-kusog na ang boses ko, mayo na kung pakiaram kung ano ang namamatilinda. Basta nakapag-worship ako. And after that, nung unang arangkada, the worship broke out in the place. Even the senior pastor came out crying. And then he testified when he preached. The grace grow as we use it. Yung first time mo ay laging pangit. Una kang nag-share ng word ni Lord, hindi ka man lang pinansin. You will always feel weak. That's the point. You have to feel weak. Para pabalik-balik kay Lord. Ngayon lumalago na. Kapag kamalaki ka na, kapag kamalaki na yung grace, ngayon makirinig mo si Lord magbigay something na mas malaki. Why? Para ma-feel mo ulit na weak. That you may come to God every time. And that grace will be multiplied. Sabi mo, brother, sister, you have to start. Ano ba yung kaya mong i-offer ngayon kay Lord? How much of your time can you offer to God? God does not despise it. Isang kusing para sa Diyos. Sinabi ni Jesus, among all the people who are in the synagogue, that widow woman has of much value yung linagay na isang kusing. So pwede yung 25 minutes mo na prayer ay mas malaki pa yung burial kesa sa 3 hours ko na prayer. Are you getting this, mga kapatid?
Pwede yung 2 pesos mo na offering ay mas malaki pa sa 1,000 pesos mo na offering. We just have to start somewhere. Nag-aantay po ang partido, kapatid. Nag-aantay ang mga tao. May mga service dito sa church na kailangan mapunan. Kung kaya mo, ikaw ay tinatawag ng Diyos, alam mo, gifted ka dyan. Just do it. Even with the smallest. Kahit napakaliit. Amen po? Can we all just stand up, mga kapatid? Thank you, Lord. We start somewhere. May we be found faithful in the small things. Now we will pray. Let us pray na mag-grow po yung desire na mag-serve kay Lord. Can you? The green one. Green one. Thank you, Lord. There is a call to service. People of God, there is a call to service. People whom God saved. Mga liligtas ng Diyos, may panawagan ng Diyos to serve Him. Not for you na mapagod. Hindi para pagurin ka. But for your grace to multiply. If one day you will find yourself na pagod, it is because somewhere, somehow, we are not doing it for God. That is a check. If one day makita ko ang sarili mo na pagod, that means may mga ginawa akong bagay na akala ko para sa Diyos, pero ginawa ko para lang sa sarili mo. This service is actually for us. To multiply us. Can you just speak in tongues and desire to grow in grace with His gifts and services? Let the desires grow. Let the grace grow. Let the gifts grow. Somebody is being talked to by God. Kinakausap ka ng Diyos. You gotta start somewhere. It doesn't have to be good. You gotta start somewhere. Yeramana, kung mag-un ka lang, magsimula ka lang kahit maliit, kahit konti, ialibahan na siya ready. Oh, Leterimana, saka ka. Lahat ng mga napapagod, this is the secret. Do things for God. Even your work, do it for God. For the Bible says, the Lord is not unjust. He will give you a reward more than what you have given. You start working, nag-exert ka ng effort and strength sa work mo, but you do it for God. So ang mangyayari, mamumultiply ang effort and strength mo. Kesa sa gumawa ka ng isang bagay na ubos yung strength mo, wala na. Go to school for God. Love other people for God. Serve other people for God. And it will multiply. I am a living testimony na kapag ka nag-ibo ka ng bagay na para sa Diyos, weariness will never be for you. Weariness will never be for you. Madaming nagsabi noon na darating ka rin sa oras ng panghihina, mawawala. Mawawala man yung kalayo na yan. But the grace of God has carried me up to 2025. It is now 2025. Have I felt weak? Yes. But I keep coming back to God. Those who wait upon the Lord shall renew their strength and mount up their wings like eagle. Weariness is not for you if you do it for God. Lacking, kawalan ay hindi para sa iyo if you do it for God. Lead us to give it to you, Lord. Tinang tinapay at dalawang isda. What is the thing that I have by now? I give it to God. It is broken and it will multiply. Even if it means brokenness, Lord. Even if it means brokenness. Oh, even if it means dying for myself. From myself, who I am. Break it to God. Break your 15 minutes to God.
Even small, kahit salit pa yan, small na, break it to God. It will multiply. Oh Lord, we want to see your grace improving, grace multiplying. Dahil na mauubusan, dahil na mauubusan kusog, dahil mauubusan efforts, finances, dahil mauubusan yung will, because it multiplies. Yan yung sumulong, sila. My Lord, my Lord, my Lord, here I am, take me, as I know, fill me, here I am, keep me, for your glory, here I am, take me. Broken from God. Broken yet multiplied. Kung ano ang uwaka mo niyan, ano ang estado mo niyan, ano ang kaluyahan mo niyan, just break it unto God, and it will be multiplied in strength. If God is calling you into service, pero nafe-feel mo na maluya ka, praise the Lord. Just break it unto God, and it will multiply. The battle is not for the strong, but it is for the weak. The book of Zechariah, if you will read it about, ang sabi doon nakalagay yung verse na, not by might, nor by powers, but by the Spirit of God. Not by military strength, not by your strength, but by the Spirit of God. Service makes us humble. Service makes us humble before God and before men. Can we just lift up our hands to the Lord in faith as we pray this prayer? Father, Lord, we are praying right now for ourselves, that may we find grace abounding as we break the things that you've given pasiling sa iyo, Lord. Kamusta kinaumusan mo, ipapabreak mo sa iyo, Lord, and we see that grace abound. Help me, Lord. Help me to do it always for you. Bakit para sa sadiri, tamayo man dyan mga kapala, the flesh counts for nothing. Bakit perception ko, bako itong basta sa isip ko lang, tigigil ko para kay Lord. No, Lord, I want to be led by the Spirit. Your Spirit, Lord. And I want to see multiplication in my life that I can minister to many. We love you, Jesus. We give you all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng Diyos. Thank you po. Bago tayo makaka-uwi, pwede upo muna tayo. Magkakaroon tayo ng ano. I-end up po natin yung live. Spirit, salamat po. May pag-uusapan lang tayo as a family. Okay lang ba? Yan. Okay. May tanong po ako sa inyo. Grabe man ang transition. Holy Spirit. Pwede. Transition ka, dear. Happy. Hallelujah, Panginoon.